Oh, mga ka-daily life sharing, ayan. Mga ka-abangers, mga ka-keyboard warriors, mga ka-komentarista. Ayan, kamusta na po kayong lahat diyan? Nariyan na ba kayo at nag-aabang? Ayan, ito po muli ang inyong ate Zali Montehermoso nang nagbabalik muli dito lang sa Daily Life Sharing. Real life, real talk, real life talk. Ayan. So mga ka-abangers, kahapon ang ganda ng pinag-uusapan natin, no? So, sino ba ang narito kahapon? Sige nga, kaway-kaway sa lahat ng nanood kahapon. Yun. Kaway-kaway dyan sa inyong lahat. Sa lahat ng nanood kahapon. Ano po ba ang inyong take away kahapon sa lahat ng nanood? Ayan, tungkol sa usapang paglilingkod, 'di ba? Alam nyo kung hindi lang talaga sa ngalan ng paglilingkod. Nako, ako marahil ay wala dito. Salamat sa Panginoon, at ako'y kanyang inabot, 'di ba? Binago niya yung aking puso, 'di ba? Pinihit niya ang puso ko at talagang inilagay niya sa aking puso ang salitang pusong handang maglingkod. Ha? Kasi hindi naman lahat talaga ay napipihit pa ang puso. Pero salamat talaga. Kaway-kaway sa inyong lahat yan. At syempre, kaway-kaway sa aming mga senior pastors. Ayan. Kamusta na po kayo? Kamusta na po kayo, Pastor Dong and Pastora May? Nakapagpahinga na ba kayo? Muli na bang na-replenish, na-refresh ang inyong mga lakas? Diba? Dahil alam ko naman na talagang grabe ang ginawa ng Panginoon sa inyo, sa inyong misyon sa Indonesia. Talagang madaling araw ay gumagawa pa sa ubasan ng Panginoon. Diba? Talagang totoong-totoo sa buhay ng ating mga senior pastors ang sinasabi sa Biblia na kaunting tulog. Diba? Kaunting tulog lang, tapos trabaho, 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 trabaho para sa kaharian ng Panginoon. Talaga naman, kahit ganun at hectic ang mga schedule ng ating mga senior pastor, patuloy silang pinalalakas ng Diyos. Salamat sa Diyos at sa kalakasan na kanyang kaloob sa ating mga senior pastor. Sige po, dyan lang po kayo, Pastor Dong at Pastora May. Salamat po muli sa inyo pong pagtitiwala sa akin na ako'y magamit ngayong hapon na ito dito lang po sa ating programa sa Daily Life Sharing. Salamat din sa Panginoon sa karunungan na patuloy niyang ipinagkakaloob sa inyong abang lingkod. Ayan. Siyempre, nais kong i-greet, batiin at i-welcome ang lahat ng mga kaabangers ngayong hapon na ito. Ayan. Kaway-kaway sa inyong lahat diyan, mga kaabangers. Ayan, kaway-kaway kay Ate Mini Estrada. Yan. Kay Ate Angie Campoy. Ayan. At sa mga andyan, meron na ring mga tinatag. Si Ate Mini, tinagnan niya si Pastor Michael Mota. Yan. Good afternoon po, Pastor Michael. At syempre, nariyan na rin ang mga taga Binangonan Rizal. Ayan. At may kasama pang mga tinatag at ini-invite Sister Salve Seruela. Nariyan na rin si Brother Samuel Seruela. May mga tinatag at in-invite din sila. Siyempre, nariyan na rin ang mga taga Paranaque kay Brother Larry Bautista. Hello! At hindi magpapahuli ang mga taga Bacoor. Ayan. Hello, Sister Rosemary Socias, Kuya Bonnie Socias. Siyempre, narito na rin ang mga taga-Pasig, isa sa mga Pasig ladies, Ate Yolanda Hiyaw. Ayan. At siyempre, mapagpalang hapon at mukhang umaga o tanghali ngayon sa lugar ni Sister Emerald Tamayo sa London. Hello, Sister Emerald. At syempre, narito na rin ang Batanggenyo, at alam ko Manilenya. Yan, Nanay Shoni at Yensa. Good afternoon po. Narito na rin po si Nanay Leti Ramos. Good afternoon po. Good afternoon po. Kaway-kaway po sa inyong lahat. Sa mga taga Calamba, Laguna naman, nariyan na po ang aking magandang pinsan. Ayan, Dr. May Arizabal Tiachon. Hello, hello, hello. Hello po sa inyong lahat. Hello po sa lahat po ng mga tinatag ni Nanay Shoni at Yensa. At syempre, ang ating kapatid na nakasalukuyang nasa Japan. Hello, Ate Sally Razo. Hello po. Sabi ni Ate Salve, ang topic daw natin kahapon ay paglilingkod.
Sabi ni Ate Emerald, 7 o'clock in the morning. Wow! Good morning sa iyo dyan, Ate Emerald Tamayo. At syempre, narito na rin po si Ate Evelyn Bue. Hello po, Ate Evelyn. Good afternoon po kay Nanay Manuela Gonzales. Hello po. Hello po. Good afternoon po sa inyong lahat dyan. Ayan, sino pa po ba ang mga narito? Andito na rin po si Ate Ula, Sister Ursula Cruz at siyempre, nariyan na ang mga tagalipa Batangas. Ayan, good afternoon po Pastor Mark and Pastora Donna Fabian. Good afternoon po Brother Rizal Santos. Yan, at siyempre, nandito na rin po si Sister Jackie Mendoza at kasama ng kanyang mga in-invite, tinag at siniran niya ng ating FB link ngayong hapon na ito. Nariyan na rin, meron na ako nakitang mga taga Montalban Rizal kay Sister Maria Priscilla Eugenio at syempre may mga nakita na ako dyan from General Trias. Alam niyo, dala-dalawa yung cellphone ko dito eh. Tinitingnan ko talaga kung meron akong mamimiss. Ayan, nariyan na rin si Brother Neil Herbacio. Kamusta na, Brother Neil? Kamusta na? Kamusta na ang Park Lane? Ayan. Ayan, so nandito na rin si Sister Anacleta Paro Torres. Good afternoon po sa iyo, sis. Blessed afternoon din sa iyo. Ayan. Sino pa po ba ang mga narito? Andito na si Sister Elise Oy. Uy, Elise Uy from Australia. Kamusta po? Mabuting mabuti po, sis. Kamusta rin po kayo? Kamusta po kayo dyan sa Australia? Nawa kayo po ay nasa maayos at mabuting kalagayan. Ayan. So, sige po mga kaabangers, magpatuloy po tayong mag-tag, mag-invite at patuloy nating i-share ang ating programa ngayong hapon na to dahil napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. Ang ating pag-uusapan ay God's plan shall prevail. Yan. Good afternoon din po sa inyo, Sister Island Sunio Mejia. Yan. Good afternoon, Pastora Lay Lanosa Villarama. Hello, Pastora Lay. Namimiss na namin si JJ. Yan. Ayan. At sa lahat po ng tinatag ni Ate Yolanda Hiyaw at ni Brother Rizal Santos, good afternoon po sa inyong lahat. Sige mga kaabangers, nung kahapon, no, pinag-usapan natin yung usapang paglilingkod, di ba? Sabi kahapon, yung mga take away ko kay Ate Abby Abogado de la Cruz, sa isang naglilingkod sa Panginoon, dapat meron ka talagang puso na napihit sa Diyos. Di ba? Na-encounter mo ang pag-ibig ng Diyos dahil ang iyong paglilingkod ay bunga ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. At ang naging inspirasyon mo, bakit ka naglilingkod ay dahil din sa pag-ibig. Diba? Kaya naman dahil may pag-ibig ka sa iyong ginagawa, kaya mo sumunod, diba? Kaya mo talagang gawin at sumunod. Sabi nga, ang obedience ay doing things that you do not want to do but you need to do. No option but to obey. Diba? Ganun ang paglilingkod. Diba? Always make yourself available. Yan. Yan yung mga take away ko kahapon kay Ate Abby. Diba? At walang excuse daw. Sa isang naglilingkod daw, walang excuse. Lagi kang available. At syempre, sa isang naglilingkod, dapat tayo mabuhay. Ang ating panalangin, ang buhay panalangin natin ay lagi nating, di ba, i-activate. Yan ba? Araw-araw talaga dapat tayo ay mapanalangin. Lagi tayong nakikipag-commune sa ating Panginoon. At alam nyo, sa ating buhay paglilingkod, marami din naman tayong mga trabaho no na minsan siniset aside natin at inuuna natin ang paglilingkod. Dahil alam natin na sa ating paglilingkod, God's plan will prevail. God's plan shall prevail. Alam mo, kanina, nung makita ko yung title, sabi, God's plan shall prevail. Nakita ko ito sa ang tao, no, napakarami niyang pinaplano. Alam niyo po ba ako noon, nung ako'y siguro ay mga
grade 6 pa lang. Naglilista na ako ng mga gusto kong makapangyari sa akin, 'di ba? Dati ang bata tinatanong mo, what do you want to be when you grow up? Lagi 'yan tinatanong eh. Naalala ko nung ako'y kinder, siguro mag-graduate ako ng kinder, tinanong ako, kailangan daw isa-isa kami na magsasalita at sasabihin namin, what do I want when I grow up? Hanggang ako'y nag-grade 1, ganun pa rin. What do you want to be when you grow up? What do you want to be when you grow up? Alam niyo, ang sabi ko noon, I want to be a lawyer. Pero alam niyo po, hindi naman po talaga ako naging lawyer. Ako po ay naging teacher, ba? So, yun yung plano ko para sa sarili ko, ba? Pero iba pala ang plano ng Diyos para sa akin. Kasi sa totoo lang, no, mga kabangers, kung ako siguro ay naging lawyer, sa dati kong buhay, aba, hindi maganda na ako'y maging isang lawyer, 'di ba? Kasi ako pala ay katatagpuin ng Diyos sa buhay ng mga kabataan. Doon ako kinatagpo nung ako'y nagtuturo na. Nung ako'y matapos na sa aking career as a Bachelor of Secondary Education, ako po ay guro, 'di ba? So, doon ako kinatagpo ng Panginoon. Doon niya ako tinuruan niya ang aking, pinihit niya ang aking puso. Diba? Ang dami ko noong plano, di ba? Sabi ko noon, ang plano ko, sabi ko pupunta ako sa malalayong lugar. Di ba? Magtatrabaho ako, pag nagkatrabaho ako, bibili ako ng marami ng sasakyan, bibili ako ng sasakyan ng tatay ko, bibili ako ng bahay ang nanay ko, hindi na maglalabada ang nanay ko. Those are my plans. Those are my plans. Pero alam niyo po ba, nung iniisa-isa ko na yung plano ko ngayon, nakita ko, plano ko yun, pero may best plan pala ang Diyos para sa akin. Kaya tao, no, napakarami nating plan. Pero ang sabi niya, ang plano pa rin ng Panginoon. 'Di ba? Ang siyang, 'di ba? Ang siya talagang sabi nga nagbibigay, sabi, many are the plans of man, but it is the Lord who, sabi nga, who directs our steps. And it is God's plan that prevails at the end. Sabi sa Proverbs 19:21, sabi diyan, listen, listen to advice and accept, sa 20 pala, listen to advice and accept instruction. And in the end, you will be wise. Kanino ka makikinig? Yung mga, sabi nga, mga payo. Makinig daw tayo sa mga payo. At tanggapin natin ang mga turo sa atin. At sa huli, tayo daw ay magiging wise. Tayo magiging marunong. Diba? And sabi dyan sa verse 21, many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Many are the plans in man's heart. Napakarami ng plano ng tao na inuukit niya sa kanyang puso, inuukit niya sa kanyang isip, pero ang plano pa rin ng Diyos ang siyang nananaig. Diba? Many are the plans of man. Many are the plans in the mind of man. But it is the purpose of the Lord that will stand. Yan yung sa ibang sa ibang version. It is the purpose, ang layunin pa rin ng Panginoon. Ang siyang, di ba? Ang siyang ano pa sa ang nagpi-prevail. Ang siyang namamayani. Yan. Parang ang lalim, di ba? Di ba? Ang dami-dami nating iniisip, ang dami-dami nating gustong gawin, di ba? Pero natanong mo na ba, kapatid, sa sarili mo, makapubuti ba para sa iyo yung mga iniisip? Maganda ba ang maidudulot sa iyo ng mga gusto mong gawin sa buhay? Diba? Makabubuti ba ito? Kaya ang payo, kaya noon sabi ko, alam niyo po ba, nung sa lumang buhay ko, lumaki ako talaga na meron ako isang tao. May sama ako talaga ng loob kasi sobra niya talagang tinaw yung pamilya ko. At alam mo ang sabi ko, paglaki ko, gusto kong yumaman at babalikan ko yung tao niyan. Pero alam mo, napakabuti ng Panginoon. Kasi bago pa mangyari yun, pinihit na ng Diyos ang aking puso.
Kasi alam ng Diyos isang araw magkakaharap kami ng tao. At alam niyo, nung napihit na ang puso ko ng Diyos, nagkatagpo kami ng tao. Pero alam niyo, sa halip na gawin ko yung pinaplano ko para sa Kanya, ang plano ng Diyos ang nanaig. Ang maipadama sa Kanya, maibigay ko sa Kanya ang aking kapatawaran. Diba? Yun yung plano ng Diyos na mapalaya pala ako sa galit, sa hindi pagpapatawad. Ang galing ng Diyos. No? Kung nasunod yung plano ko, aba, ngayon, hindi ko magagawang humiti kasi meron akong mga backlogs dito sa puso ko. Pinalaya talaga ako. Nang makaharap ko yon, niyakap ko yung tao. At sinabi ko, sorry po, matagal na panahon po ako na ako'y nagkimkim ng galit sa inyo. At pinapatawad ko na po kayo. Tapos, gusto ko po na malaman ninyo, siya po ang unang-unang tao na shiniran ko ng gospel. Shiniran ko ng mabuting balita. At yun pala yung purpose ng Diyos. Diba? The purpose of the Lord has prevailed. Diba? Hindi yung purpose ko. Diba? At ngayon, siya ay nagpapatuloy na. At marami na rin nagagamit na rin siya sa iba ko pang mga kamag-anak. Napakabuti ng Panginoon. Diba? Ang dami nating gustong gawin, pero minsan isipin din natin, makabubuti ba ito sa atin? Ito ba talaga ang gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay? Diba? Kaya it is good to know that it is only the purpose of our all-knowing God that will stand in our lives. Mainam talaga na malaman natin, malaan natin. Diba sabi nga ng mga Batanggenyo, malaan natin talaga ano ba ang purpose, ano ba ang layunin ng isang Diyos na makapangyarihan, isang Diyos na nakakaalam ng lahat. Dapat yung kanyang nais at purpose ang talagang manaig sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, itong verse na to nagpapaalala talaga lagi sa akin na I really need to submit my plan to the purpose of God. We really need to submit our plan according to the purpose of our Lord. Matutunan talaga. Kaya din yung sinasabi sa Proverbs 3:5 to 6, di ba? Yung trust in the Lord. May plano ka, ipagkatiwala mo ito sa Panginoon. May plano ka, sangguniin mo ang Diyos. Kaya sabi doon sa Proverbs 3:5 to 6, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Diba? Sangguniin talaga. Kasi iba talaga ang plano mo ay maganda, pero higit na mas maganda ang plano ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Amen po? Yes, higit na mas maganda ang plano ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Di ba? So, kaya kung may mga plano ka, kasi alam nyo, minsan kapag tayo ay nanangan sa sarili nating lakas, nagplano tayo sa sarili nating lakas, ang daming plano ng tao na at the end of it, failure. Pero sa Diyos, hindi ka ipapahiya ng Diyos. Diba? Napakaganda kaya ng plano ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Ano ang sinasabi niya sa Jeremiah 29:11, diba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. It is God who declares it. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Oh, kaya 'di ba? Ilagay talaga natin. Lagi talaga nating sangguniin ang Diyos sa lahat ng ating mga plano. Yes, marami tayong mga plano sa buhay. At sabi nga, isa sa natutunan ko nung ako ay naging mananampalataya na mga kaabangers. Kapag ako may pinaplano, alam mo, may isang lingkod ng Diyos talaga na nagsasalita sa amin. Ang lagi kong naririnig sa Kanya, anak, pulsuhan mo ang season ng Diyos. Kapag ikaw ay may mga plano sa buhay, pulsuhan mo ang season ng Diyos.
Kasi sa bawat plano natin, pag ipinagkatiwala natin ito sa Diyos at matutunan nating maghintay sa tamang season ng Panginoon, tandaan natin, God is never too late, neither advance. Diba? God is an exact God. Kung talagang yung plano mo'y makabubuti sa'yo, sa kanyang itinakdang panahon at perfect time ng Diyos, mapangyayari ito. Diba? Kaya nga din, diba, yung mga pangako niya, ganyan yung sinasabi niya sa Jeremiah 29:11, it is He who declares it and it is God's promise to us. Ng isang magandang plano, isang mabuting plano, isang pangarap para sa atin. Ang sabi diyan, ang sabi nga diyan, 'di ba, naalala ko lagi sinasabi sa Habakuk, 'di ba, na isulat mo ito sa tabletang bato, ang mga pangako kong ito. Ang mga plano kong ito, isulat mo sa tabletang bato upang ito hindi mo makalimutan. Sapagkat hindi man ito ngayon mangyari, dahil sinabi ito ng Diyos, ito'y tiyak na mangyayari. Diba? So, napakaganda na laging ang plano ng Diyos ang manaig sa atin. Huwag nating ipagpilitan ang plano natin minsan. Kaya minsan lagi tayong bigo, lagi tayong failure. Why? Ipinagpipilitan natin ang gusto natin. Ipinagpipilitan natin yung plano natin over God's plan. Kaya at the end of the day, we are failure. Kasi pag ang Diyos ang nangako sa iyo at nagsabi sa iyo na I have the best plan for you, my child. Yes, di ba? Napakaganda ng plano ko para sa iyo. Hintayin mo ito'y mangyayari. At sa buhay ko, mga kapatid, sa buhay ko, totoo yun. Napahamak ba ako sa aking pagsunod? Napahamak ba ako sa pagtitiwala ko sa Diyos? Hindi po ako napahamak. Sa halip, nalakaran ko yung kanyang pangako. Sabi niya, plans to prosper you. Alam niyo po, hindi naman po yung prosperity na marami kang pera, marami kang sasakyan, o hindi yun. Alam niyo, isang unang-unang nagkaroon ng prosperity sa buhay ko, yung kapayapaan, joy sa aking puso. Na anuman ang kaharapin ko sa buhay, nagagalak ako dahil meron akong kapayapaan sa puso ko. Meron akong Diyos na alam ko na lagi kong kasama. Meron akong Diyos na alam ko. Diyos ng pag-asa sa buhay. Yes, may mga pagkakataon sa buhay ko na sa buhay natin, di ba? Na madilim, pinabagyo, di ba? Maraming unos, di ba? Maraming mga bundok ng problema, mga gulayat na problema. Pero merong isang makapangyarihang Diyos na laging nangangako. I am just right here. And I have a plans for you. My plan for you is not to harm you, but my plan for you is for us, for you, my son, to prosper, and for you, my son, to have a future and a home. Amen! Wow! Hallelujah! Hallelujah! Mga kaabangers, ayan, kayo po ba, ano po ba yung mga plano nyo dati sa buhay na hindi na pangyari pero at the end, iba yung ibinigay sa inyo ng Diyos at ito ay the best pala. Sige nga, maaari niyo po bang i-comment down dyan sa ating comment box? Ayan, so narito na rin po ang ilan pa sa ating mga kapatid. Nariyan na po si Pastora Ella. Ang sabi ni Pastora Ella, yes, sister, go to the plan of God and stick to the plan of God in our life. Amen po. Diba? Hanapin, saliksikin, kailangan madiskubre at malakaran natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Sabi nga ng aming senior pastor ni Pastor Dong, nang ipinanganak ang tao, ipinanganak din ang pangarap ng Diyos para sa Kanya.
Kaya talagang saliksikin natin yun. Dapat malakaran natin yun, hindi masayang yung pangarap na yun, di ba? Yun talaga ang ating hingin sa Panginoon. Lord, ano ba ang pangarap mo para sa akin, Lord? Tulungan mo ako, bigyan mo ako ng karunungan, di ba? Bigyan mo ako ng karunungan, di ba? Na makita ko, malakaran ko yung pangarap, yung plano na inilagay mo sa aking buhay. Amen po. Amen. Hello kay Sister Weng Molera. Hello kay Ate Maria Raso. At syempre, nandito na ang mga taga-Spain. Kanina, taga-London. Ngayon naman, taga-Spain. Hello kay Sister Norma Sales Cades. Hello po. Hello din kay Sister Ana De Leon. Hello, Ate Ana. Kumusta ka na dyan? Ayan. Kumusta ka na rin, Ate Abby Abogado de la Cruz? Ayan, mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ayan, so ngayong hapon na to, ang ating pag-uusapan, ano kaya, bakit kaya nasabi ng ating panang, God's plan shall prevail? Handa na po ba kayong alamin at malaman bakit nasabi niya sa kanyang buhay, sa kanyang Christian journey, sa kanyang buhay bilang mananampalataya na God's plan shall prevail? Handa na po ba kayong lahat, mga kabangers? Kung kayo handa na, maupo, di ba? Maupo, ihanda ang mga notebook, ihanda ang inyong mga Bible. Diba? Tapos, ihanda na rin ang mainit na kape kasi alam niyo dito parang makulimlim eh. Malamig ang panahon. Parang masarap matulog ano, pero bawal matulog. Yan. Kaya naman gisingin ang mga sarili sa pamamagitan ng mainit na kape at samahan na ng isang masarap at mainit na tinapay. Dahil tatawagin ko na po ang ating panauhin ngayong hapon na to. Siya pa ay nagmula sa Dasmariñas, Cavite, ang aking kapatid. At alam niyo po ba, siya po ay aking bunga ng aking paglilingkod. Ayan. Oo nga, no, ngayong ulang na napagtanto, no? Bunga siya ng paglilingkod, bagamat bunga siya ng kanyang paglilingkod at panalangin ng kanyang anak. Ang kanyang anak po ay bunga ng paglilingkod ng anak ko na si Nicole Salet. Ayan. Ang aking kapatid kay Cristo na taga Dasmariñas, Sabang Dasmariñas, Cavite. Pero siya ay kapamilya ng The Hub of Christ Parañaque. None other than, palakpakan natin, bigay natin sa kanya ang ating mga maraming virtual claps. Yan, mga kaabangers. Si Sister Jackie Mendoza. Hello, sis! Hi sis, good afternoon. Start pa lang, parang naiyak na ako. Yes, it's true na kami talaga ang bunga nyo. Thank you talaga sa inyong Arizabal and Monterhermoso family, sa lahat ng mga tumulong talaga kay Cracker dati. Nung siya pa lang mag-isa yung nagsisimba. Thank you sa Del Rosario, tsaka sa Santos family din. Siyempre, lalong-lalo na talaga sa inyo sis. Thank you so much. Wow! So, naiyak naman ako. Pinaalala ng Panginoon. Diba? Kaya mga kaabangers, ang plano ng Diyos sa atin ngayong hapon na to, tayo ay mamunga. Manatili sa Kanya at dapat ay mamunga. Kaya narito Amen. na, nagsasalita na ang bunga. Yan. Sister Jackie. Alam niyo po ba si Sister Jackie mahiyain? Kaya napakatipid niyang bumati, ano? Di ba? Parang may na-miss kang batiin ngayong hapon na to, Sister Jackie. Sige sis, batiin mo Yes. pa ang iyong mga akay. Yes. Blessed afternoon po sa lahat ng ating mga kaabangers and syempre lalo na sa ating senior pastors, Pastor Long and Pastora May, sa ating associate pastors, sa mga family and friends ko. I hope you are all watching today. And shout out po sa ate ko, si Maria Cristina Martinez, birthday niya today. Sister Hack, Sister Hack, I hope you're watching and comment ka dyan kung nanonood ka. Share and tag mo sa relatives natin. Meron pang isa. Ang asawa ko ba? Yes! Nanonood Yes. siya.
Yes, ang asawa ko, hello. Yes, isa talaga siya sa answered prayer sa akin ni Lord na hindi ko talaga pinlano, as in talagang pinagdasal ko lang. Kasi it's out of my control, pero si God talaga yung gumawa kung paano kami napunta sa the Hub of Christ Parañaque. Thank you, Lord. Wow! Hello sa lahat. Hello po sa kapatid ni Sister Jackie na ngayon ay nagse-celebrate ng kanyang kaarawan. Nawa po ay patuloy kang pagkalooban ng Diyos ng malusog at malakas na pangangatawan, malusog na isipan, di ba? At ikaw man din ay katagpuin ng ating Panginoon. Kung paano si Sister Jackie ay tinatagpo ng ating Panginoon. Alam mo, sabi ni Sister Emerald sa Jackie, oh, hello, my beautiful Sister Jackie Gloria Mendoza, my classmate in 24/7 prayer and intercession. Yes, magkakaklase po kami nito, lalo na pag Yes. Sunday. Gusto nyo kaming makaklase? Aba, pumasok po kayo ng prayer and intercession. Ayan. Sabi naman ni Ate Abby Abogado de la Cruz, hindi ko pa siya naging classmate. Sabi niya, yun ang sagot niya kay Tita Emerald. Hindi ko pa siya naging classmate kasi pang-umaga po ang shifting. Oo nga, may shifting talaga Morning tayo. hanggang afternoon po ang shifting ni Sister Abby. Sister Abby, pumasok ka ng mag-shifting ka ng evening hanggang madaling araw. Makakaklase mo si Sister Jackie Mendoza. Ayan, nariyan na rin ang iyong anak na si Gregor Mendoza. Yes, Hello, sir. Craig. Yan. So, sis, narito na rin. Si Sister Malu Soriano, sabi niya, kaya mo yan, Len. Happy Yes. for you and Dex. Ayan. Tita Hello, ko Sister yan. Malu. Tita ko yan, sis. Ay, Kaibigan mo to? nay. Kapamilya mo? Tita. Tita, kapatid ng mami ko. Wow! Hello po! Hello po, Tita Malu, Soriano. Manatili lang po kayo dyan. At tiyak ko po kayo'y mapapagpala ngayong hapon na to. Huwag po kayong bibitiw yan. Ni isang saglit, huwag niyong aalisin ang inyong, sabi nga, huwag niyong alisin ang pandinig at pandinig ninyo. Ayan. So sis, dahil naman ikaw ay, sabi nga, kilala ka rin naman naming mahiyain. Ikaw ba talaga ay likas na mahiyain? Bakit nga ba naging mahiyain ka? Yes. Bata pa lang talaga, mahiyain talaga ako. As in, lalo na nung elementary. Actually, hanggang college na eh. Hindi talaga ako kumakausap pag hindi ako kinakausap. Lalo na pag lalaki, nadala ko yun hanggang college. Pero I have lots of friends nung high school. Siguro ano kami, may mga tropa din naman ako. Siguro mga 8 kami nag-start, pero yung may communication ako until now is mga 5 na lang kami. And then, naging ninang din talaga sila ni Krieger and Kyrie. Same thing with my college friends. Yun, mas madami. 8 kami magtotropa. Pag nakikita kami up to now, as in parang walang time na nagkahiwalay kami. Puro tawa, puro kwento, and sila din ay mga naging ninang ni Krager. So, mahihain lang talaga ako siguro sa lalaki. Bakit nga ba? Siguro dahil aside from my parents, lumaki din ako sa lola. And yung lola namin is bulag, si Bami. Um, Kaya lang kinuha na siya ni Lord. Pero napakadami kong experiences kay Bami na as in, kung kaya kaming paluin ng daddy ko tsaka ng mami ko, mas lalo siya. Mas takot kami sa lola ko. As in, kaya niya kaming papakuha niya sa kapatid ko. Kunwari, papagalitan ako, papakuha niya sa kapatid ko yung sinturon, tsaka niya ako papaluin. Or napapaluhod niya kami sa asin or sa munggo. Tapos yung may libro sa kamay. So, siguro takot akong mapagalitan nung bata ako, kaya siguro ako naging mahiyain. So, para hindi mapagalitan, quiet na lang ako. Siguro yun yung reason. So talagang no, kakaiba talaga magpalaki ang mga magulang. Ang mga kabataan, grabe talaga yung takot, yung takot sa sa mga matatanda, di ba? Sa Yes. mga magulang. Kasi kalain mo, ako rin naman nun, ngayon na lang ako naging palakwento. Takot din ako nun talaga dahil
may kultura noon ang mga magulang natin at ang mga matatanda, di ba, na pagka may bisita na dumating, bawal kang magsalita. At Correct. bawal kang makisalo sa usapan, sa kwentuhan. Pag may Yes. tao na dumating, pasok ka sa kwarto, di ka pwedeng makihalubilo sa kanila. Naranasan mo ba yan, sis? Yes, tama sis. Ganyan-ganyan talaga. Bawal ka talaga sumabat pag may nag-uusap sila. Tsaka yun nga, as in, kailangan pumasok kayo sa kwarto pag bibisita si mami tsaka si daddy. Lalo na pag puro sila matatanda. Papasok lang kami sa kwarto, tapos doon kami magkakwentuhan. Pag maingay kami, syempre, kakatok yun. Ang ingay nyo, may bisita kami dito. Papagalitan na naman, di ba? So, yun. As in, sobra kasi di bang disciplinarian yung mga parents natin nung time natin. Ngayon, medyo maluwag na tayo sa mga anak natin eh. Siguro nga dahil sa mga experiences natin before. Kaya medyo marunong na tayo ngayon na parang ayaw natin iparana sa kanila yung higpit na naranasan natin dati. Yes, amen. Pero may disadvantage din pala yun. Yes. Tingnan mo, na-develop sa atin nung iimik lang tayo kapag kailangan. Diba? Ngayon, masyado nang na-exercise ng mga kabataan yung kanilang karapatan na magsalita. Di ba? To the point na minsan ay nalalabis na rin, lumalabis na rin. Nawawala na yun, di na nakakapag-draw ng line. Sabi ni Nanay Shone, yes, ganyan din kami noong mga bata pag may bisita. Correct, no? Pag may bisita, hindi pwedeng makihalubilo. So, sabi mo, nagpalaki sa'yo ang ang lola. Nag-work ba? Na malayo ba na nag-work? O both ba yung parents mo ay nag-work? Kaya you need to stay with your grandma. Yung lola kasi namin, we call her Bami. Bulag kasi siya. So, nung namatay, maaga din kasi siyang nabiyuda. So, since nabiyuda siya, naglilipat-lipat lang siya sa mga anak niya. Pero most of the time, nandun siya sa amin. So, working both yung parents ko. Daddy ko is a bank employee dati. Actually, nag-start lang siya as driver. Ang nagpasok sa kanya sa work is yung tito ko, si Tito Jack. And then, bank driver, na-promote lang siya ng na-promote until maging ano na talaga siya. I'm not sure kung ano yung actual position niya, pero doon na siya sa loob ng bangko, hindi na siya driver. So, you see, daddy, mahilig din siyang yung mga mag-sideline, yung mga hobbies niya, computer repair, yun, nagko-computer repair siya, yung pahilig niya sa camera and sa videos, nagtayo siya ng photo and video shop, kaya lang hindi nag-prosper. So, pero matalino talaga si daddy, kaya niyang mag-aral sa sarili niya. So, working siya, pati si mommy naman, ang natatandaan ko lang, hindi siya employed. Pero mahilig siya sa mga direct selling, yung mga Tupperware, kaya ang dami namin Tupperwares dati sa bahay. Avon. Until now, nag-aano pa siya, Mary Kay and Asea. So, yon. So, since working sila pareho, ang bilin talaga sa amin ni Mami is sa bahay, pag wala sila, yung lola ko lang talaga yung susundin namin. Na yung lola ko is sobra talaga siyang strict. As in, sabi ko nga, lahat nagamit niya sa amin, yung mga sinturon, chinelas, wales, belt, ay, sinturon pa rin. As in, lahat talaga, si stick, nagamit yun sa amin lahat ng lola ko kahit bulag siya. Ganun kami kasunurin sa kanya. Sobrang takot at masunurin talaga sa kanya. Katindi naman na, sis. No? Mabait ka pa ng lagay na yan, ah. Oo, sis. Mabait. Kaya nagtataka ako ba't ang dami naming palo dati. Sa Mabait bait ka pa kong ng to. lagay na yan. As Pero in, lahat ng parang, klase ng pamalo natikman mo. yes, sa mommy ko, sa daddy ko, tsaka sa lola ko, mas disciplinarian naman yung daddy ko. Pero ang good thing sa daddy ko is, after niya kaming paluin, explain niya why. Bakit ko kayo pinalo, and then after nun, magsusorry siya. So, si daddy talaga yung nagturo sa amin how to say sorry kapag may nagawa kaming kasalanan or nakasakit kami ng ibang tao. So, siya talaga yung nagturo sa amin mag-sorry.
Ang tindi. Kaway-kaway dyan, mga kaabangers na nakaranas ng lahat ng uri ng pamalo. Sinturon, hanger, walis, ano pa ba? Ayan. Hello kay Brother Clifton Manila. Ang sabi ni Sister Emerald, yes, noon, pag may bisita, pasilip-silip lang kami. Bawal magsalita. Sabi ni Ate Yogi Ginandayaw, ako po, sinturon lang pero isang beses lang po, di na naulit. Nadala siguro si Wow. Ate Yogi. Kaya hindi na naulit na siya ay mapalo. Ako noon uway yung parang yung manipis na kawayan na talagang pag umano sa balat mo na iwan yung ano, naguhit. Sabi ko, naguhit yung pamalo ng lola Masakit ko. din Kaya yun. takot din ako noon na magkamali. 'Di ba? Kaya talaga totoong sinasabi ng ano no ng salita ng Diyos ano na spare the rod, spoil the child. Kasi malaking bagay talaga. At saka noon pag namamalo, hindi naman namamalo yung lola ko sa ibang part ng katawan, sa puwet talaga. Kaya pag ginanon ko yung puwet, uy, may guhit. Gumuguhit. Oo, kaya kasi ko ayoko na masakit. Masakit yung pamalo ng lola ko. Kaya talagang ingat din ako na magkamali. Ingat din ako na sumuway. Kaya pag sinabi talaga noon ng lola ko na, oh, bawal kayo lumabas, bawal talaga. Bawal kayo magsalita, bawal talaga magsalita. Sasabihin pa sa'yo, di ba, sis, naranasan mo ba yung tatanungin ka? Saan ka galing? Anong ginawa mo? Bakit mo ginawa yan? Tapos, pero bawal kang magsalita. Oo, Sumasagot ka na. sis. Tapos pag sumagot ka, oh, sumasagot, sige, magsalita ka, explain mo. Pag sumagot ka naman, sumasagot ka pa ngayon, ha? Di ba? Hindi natin alam saan tayo talaga nung time na yon. Tapos naalala Ah, ko dati, sis, nung yung bahay kasi na bawal kami lumabas. So, pero yung bahay namin, yung pinto may gate. So, nilalabas lang namin yung kamay namin para makipaglaro kami sa ibang mga bata. Tapos kunwari, nanay, tatay, yung as in yung kamay lang namin yung nakalusot ng ganon. Tapos nasa kabilang side sila. Tapos akala ng lola ko, lumalabas kami. Ano ba yan? Bakit may ibang bata? Kasi syempre pag nagtatawanan kami. Akala niya lumalabas kami. So sasabihin namin, hindi po, nandito lang po kami sa loob. Lalakad pa talaga yon, kakapain niya kami. Tapos kakapain niya din na kung talaga bang nasa labas yung mga kaano namin, mga kalaro namin. Asa na mga kamay nyo? Yung mga kalaro niya, pakita niyo sa ipahawak niyo sa akin. Ganon, ganon talaga siya. Talagang chine-check kami. Tapos minsan naman, akala niya nasa loob kami ng bahay, pero ang totoo, nasa labas kami. Pero within, ano lang naman, bakuran. Tapos, syempre, naririnig niya kaming maingay, sumisigaw. Sasabihin niya, nasa labas na naman kayo. So, pag narinig na namin siya sumigaw, lahat kami magkakapatid, apat kami, di ba? Sunod-sunod kami, papasok kami sa bahay. Sabihin namin, hindi po, nandito lang po kami. Tapos magtatanong siya na magtatanong. Pagtapos na siya magtanong, lalabas na ulit kami, maglalaro na ulit kami sa labas. So, yun yung mga happy moments namin din na hindi namin makakalimutan. Yung iyak-tawa, alam mo yung ganon, iyak-tawa na mga experiences namin nung bata. Iba ang sarap balik-balikan ng mga pangyayaring ganun. Sabi nga ni Sister Emerald Tamay, naku po, ang sakit noon, si Sally. Yes, masakit po talaga yon Ate Emerald. Kaya babait talaga ako, bait-bait. Sabi ni Brother Clifton Manila, pag hindi napalo ngayon ang bata, parang nagiging abusado rin sa kulit. Sumusobrang cute. Sabi ni Sister Emerald, kami po tsinelas pinagpapalo sa amin. Masakit din, may marka sa puwit ang hapde. Correct, yung tsinelas kasi ibang mga tsinelas noon ang titigas. Ayan. Oo. Sis, ano yung hindi mo malilimutang natutunan mo sa lola? Siguro yung ano, as in talagang sumunod ka talaga sa nakakatanda sa'yo. Importante talaga yun. Tsaka yung po at opo. Pag di kami talaga nagpo-po at opo, pipitikin niya yung ano namin, kakapain niya ulit yung lips namin, tapos pipitikin niya na talaga. So, yun talaga, paggalang talaga sa mga nakakatanda, yung natutunan namin sa lola. Aside from yung mga tinuturuan niya kami maglinis. Alam mo, kahit bulag sis yung lola ko, napakagaling ng maglinis. Siguro kahit ngayon na nabubuhay siya, pag pinaglinis mo kaming dalawa, malinis talaga siya kinakapa niya, pati mga ilalim, yon siguro. Pag, paano maglinis, paano
um, mag-ano ng sarili, mag-handle ng sarili, mag-ayos ng katawan, maligo, ganun. Lagi dapat maayos, malinis. Tsaka, yun, gumala nga sa mga mata. Wow, shout out sa mga lumaki sa lola. Ganyan din po ba kayo? Kayo po ba ay naturuan na maglinis o naturuan ng mga gawaing bahay, di ba? Ako rin, naturuan ako niya ng lola ko. Di ba? Naaalala ko lola ko, tinuruan din niya ako magnegosyo. Kaya hanggang ngayon, nadadala ko yung mga turo niya. Ang hindi ko malilimutan sa lola ko, tinuruan niya ako ng pagbibigay sa church na hanggang ngayon talaga pinapractice ko. Salamat talaga sa mga lola, no? Na talagang sabi nila ang lola ay spoiler, di ba? Di ba? Lumalaki paglaki sa lola, spoiled, hindi po lahat. Dahil ang pinakamatindi magdisiplina ay ang lola. Ang lola, tulad ni Ate Jackie. Ate Jackie, kamusta ka nung ikaw ay nag-aaral na? Ikaw ba ay achiever? Ikaw ba ay average lang? Hindi ako achiever, sis. Siguro, mga once or twice lang ako napunta sa top 10 ng elementary. Isang quarter lang, di ba? Apat na quarters. Siguro mga isang quarter lang, yun naalala ko. Pero, mahilig akong magbasa. Yun lang. Pero, ewan ko nga ba, alam ko yung mahilig magbasa, matatalino, di ba? Pero ako, hindi talaga. Average lang talaga ako. Tapos, sumasali naman ako sa mga school activities. Kunwari, yung sasayaw yung buong grade 1, ganyan. Pero yung ako mismo, since siguro mahihain nga ako, tsaka parang feeling ko wala naman kasi akong talent. Dati nga sabi ko sa mami ko, Mami, bili mo naman ako ng talent. Kala ko dati nabibili yung talent as in kahit kanta, sayaw, wala talaga. Nakakanta lang ako sa 24/7 natin ngayon, intercession. Kasi sabi nga, si Lord naman yung kinakantahan natin. So kahit saan papunta yung boses ko, okay lang yun kay Lord. Yun. Amen! O, di ba? So, average lang. So, hindi mo naranasan yung mga Boy Scout, Nutriban, hindi mo Ah, naranasan yung mga ganun, wala kang karanasan ka. Private school siguro ka nag-aral. ano sis, public school. Pero yung Girl Scout, yan, meron tayo niyan. Meron ako na nung elementary. Tapos nung high school, CAT, nung fourth year high school. So yun, may CAT naman. So yun yung mga times na na-enjoy ko. Kasi after nun, so sobrang dami ng, dyan ako sis sa Paranaque, sa Paranaque National High School. Kung alam mo yung school dyan, public school. So sobrang dami ng bata dyan, tapos sabay-sabay kami lahat umuwi na fourth year, nilalakad namin from school hanggang dyan sa May Valley 2. So, yun, yung mga naaalala ko nung high school. Masaya kami pag naglalakad kami magtotropa pa. So, hindi na lumalabas yung pagiging mahiyain ni Jackie. Pagka naglalabas na, doon nagkukwento ka na rin sa mga kasabay mong paglakad. Oh, yun. Sa classroom ka lang talaga. Hindi ka ba nabully? Hindi mo naranasang mabully nung ikaw ay elementary dahil tahimik ka? Hindi naman sis. Actually, tagalista nga ako ng noisy. So, siguro kaya hindi nila ako inaaway. Kasi ililista ko sila kapag maingay sila. So, hindi naman. Hindi naman ako nabully. Thank you, Lord, talaga. At ang dami niya talagang pag-iingat sa akin simula nung bata ako hanggang ngayon. Para kasi no, karaniwan sa ginagawang tinatawag ng teacher na maglista ng maingay, yun yung maingay. Kasi naalala ko dati, grade 1 yata ako noon. Dami kong kwento dun sa kaklase ko. Tapos nakita ko na, ikaw na nga, ikaw na batang maliit ka, sabi sa akin. Ang daldal mo, maglista ka ng maingay. O kaya tumahimik ako kasi baka mailista ko yung sarili ko, di ba? Pero ikaw kakaiba, no? Dahil ikaw ang tahimik, ikaw yung pinapaglista. Hindi pala pare-pareho ang mga teacher. Sabi ni Sister Emerald, yung mga apo ko, mga nagbibinata at nagdadalaga, pag nalilimutan nila ang opo, pagkausap ko sila, ako ang nag-opo sa kanila. Kaya ang sasabihin nila, ay sorry po. Tama po yun. No? Tayo talaga, ipaalala talaga natin yan. Yung paggalang. Kailangan talaga matutunan ng mga bata ang paggalang sa mga nakatatanda, di ba? Naranasan niyo po bang sumali sa sorority? Mamaya, sige.
ano natin yan. Parang nasa elementary. Ano yung hindi mo malilimutang ano yung hindi mo malilimutang kwento ng iyong elementary days? Parang nawala siya, Gab. Yan. So, magbabalik po ang ating panauhin ngayong hapon na to. Medyo nagkaroon yata ng technical problem sa kanilang lugar, di ba? Nako, nag-brown out daw sa kanilang lugar. O, sige, hintayin po natin. Sige mga ka-abangers, kayo po ba? Ano po ba yung hindi ninyo malilimutan na plinano ninyo pero hindi naman yun yung nangyari dahil iba yung nangyari at iba yung naging kalooban ng Diyos para sa inyo. Okay. Sige, kahit tayo po muna ngayon ang magkwentuhan kasi nag-brown out sa lugar ng ating panauhin ngayong hapon na ito. Ayan. Sige, sabi ni Ate Evelyn Bue, Lola, lola ko, nagtitinda ng ulam noon. Ako tagahiwa ng mga gulay gulay ng ulam na tinitinda niya. Kaya lagi kami libre sa ulam. Minsan ako tagabantay kasi natutulog naman siya sa hapon. Pag meron ng tira, meron din sila. Ayan, nang humina ako na ang tagadala sa doktor. Ayan, nung nanghina na ang kanyang lola, si Ate Evelyn ang tagadala sa doktor sa kanyang lola. Yan, hindi nagpapadala pa minsan sa mga fake healer, di ba? So, yan. So, sige sis, try mo lang mag-connect. Ayan, try mag-connect ni Sister Jackie para siya ay makasama natin ngayong hapon na ito, 'di ba? So, salamat Panginoon, salamat sa provision ninyo para kay Sister Jackie na siya ay makabalik sa ating ngayong segment ngayong hapon na ito na magbalik ang kuryente sa kanila. So, salamat Lord, salamat, naniniwala ako na maraming 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 mapapagpala sa kanyang patotoo kaya hindi papayag ang Panginoon, di ba? Na hindi siya makapagpatuloy sa kanyang pagkukwento, di ba? Naalala ko nung ako ay maliit pa, ang lagi kong sinasabi sa nanay ko, kasi ang nanay ko po ay labandera. Ang tatay ko naman ay jeepney driver. Tapos sabi ko sa tatay ko, mag-aaral ako mabuti. Kasi isang araw, sabi ko, bibilhan kita ng sarili mong sasakyan para hindi ka na manghihiram. Kasi ang dating kasi sa akin noon, nanghihiram ng sasakyan ang tatay ko. Di ba? Nanghihiram siya ng sasakyan para hindi ka na manghiram ng sasakyan. At alam nyo, ang isa sa hindi ko malilimutan sa lola ko, bukod sa ako ay tinuruan niya ng magbigay, yung mag-tithes, maglagay ng sa sobre, pag Sunday, nag-church kami, nagbibigay talaga. Ang hindi ko malilimutan sa kanya, yung pananalangin. Sabi niya sa akin, hingin ko daw sa Panginoon ang lahat ng gusto kong hingin sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya alam niyo po, maliit pa lang ako, may listahan na ako ng mga prayer ko sa Panginoon. Doon talaga ako na-train na maglista ng mga prayer ko sa Panginoon. Tapos tuwing ako'y mananalangin, pinagpipray ko yun, Lord, ito po yung aking mga panalangin. Di ba alam niyo po ba yung isang bata kapag nananalangin? Di ba napaka-direct niya pag nanalangin siya? Di ba na parang isasabihin niya agad-agad, salamat po Lord, salamat po sa pagkain na inyong ibinigay sa akin. Salamat Lord kasi ingatan niyo po ang si Mama at si Papa. Salamat Lord kasi sa Pasko, mga kasama ko si Papa, si Mama, yung mga kapatid ko. Ganun yung mga panalangin. Alam nyo, nililista ko yun. Tinuruan ako ng lola ko na ilista ko raw isa-isa yun. At kapag iyon ay sinasagot ng Panginoon, nilalagyan po yun chinechekan ko po yun. Tapos sasabihin sa akin ng lola ko, ano yung mga, ano yung mga panalangin na nasagot na. Alam mo, talagang ngayon ko lang talaga na-appreciate sa buong buhay ko. Dati noon kasi, di ko ma-appreciate na bakit kaya ako lumaki sa lola ko. Di ko siya ma-appreciate kasi ang hinahanap ko ng mga magulang. Kasi ang nakita ko natatak sa isip ko na iniwan ako ng mga magulang ko sa aking lola. Pero ngayon ko lang talaga napagtanto
na ako'y Kristiyano na ako'y mananampalataya na. Bahagi pala iyon ng training ko sa Panginoon. Bahagi pala iyon ng paglilingkod ko. Bahagi pala iyon ng paglilingkod ko sa Panginoon. Bahagi pala iyon ng, ano yun, yung paghahanda. Bahagi pala iyon ng paghahanda ng Panginoon sa akin. Diba hinanda niya lang talaga ako. Handa niya ako para sa mas malaking bagay na ipagagawa niya sa aking buhay. Diba? Sabi ni Sister Jackie na walang daw nag-brown out sa kanila. Sige lang sis, hihintayin ka namin. Yan. Hihintayin ka namin. Sige mga kaabangers, tayo po ay magkwentuhan. At isa sa mga inilista ko doon, gusto ko paglaki ko, magkaroon ako ng sarili kong trabaho. Matulungan ko yung nanay ko na hindi na siya maglaba, ang tatay ko na hindi na siya magpapagod sa pag-drive. Alam niyo po, kahit ang tatay ko ay hindi naman siya yung perfectong tatay. Pero nangarap pa rin ako para sa kanya. Kasama siya sa mga pangarap ko. At talagang yung simpleng pangarap, higit na mas maganda yung ibinigay ng Diyos sa akin. Diba? Dati pangarap ko lang na mabigyan ko lang ng sasakyan ng tatay. Mabilang ko siya ng jeep. E di magtatrabaho pa rin ng tatay ko. Pero alam niyo mga kaabangers, ang ibinigay ng Lord sa akin, hindi lang yung jeep, kundi kotse. Hindi lang isa, dalawa. So, diba, minsan no, ang plano ng Panginoon higit na mas maganda kaysa sa plano natin. Kaya magpatuloy tayo. Magpatuloy tayong saliksikin, lakaran. Alamin ano ba ang plano ng Diyos para sa atin. Yan. Sabi ni, hello po, Pastor Walter. Good afternoon po. Sabi ni Sister Irene, ayan, katabi ko lang to si Ate Irene eh. Sabi niya, ako po simula pagkabata ko, plano ko na po talagang maging nurse. Kaso di po yun ang plano sa akin ni Lord. Sa height pa lang po, di na ako pasado sa nursing course. Pero di ba? So, hindi ka man naging nurse, di ba? Naging nurse ka naman ng mga anak. Hindi man tayo naging nurse ka naman ng iyong mga anak at isa kang mahusay na nurse sa iyong mga anak. Sabi ni Sister Emerald Tamayo, mukhang naglolo ko rin. Ganyan din ako, dati akala ko walang talent. Pero mula nang narinig ko sa mga lingkod ng Diyos na si Pastor Dong at Pastor May, Kampoy, ang sabi niya, walang nilalang ang Diyos na walang talento. Lahat tayo meron niya. Kaya magkaroon ako ng confident na awitan ang Diyos kahit parang nagtutula ako. Salamat sa Diyos sa lakas ng loob na awitan ko siya kapag nag-iisa ako sa Zoom sa 24/7. Training ground po talaga ang magawain natin sa church. Amen. Ayan, nakabalik na po ba? Ayan. Okay ka na po ba, Sister Jackie? Sabi naman ni Ate Evelyn Buesa, nanay ko, sagana kami sa kurot na disusi. Ano ko, sakit niyan, Ate Evelyn. At lagi kami merong palo or gulpi kasi atapang nanay ko noon. Ayan, sabi naman ni Sister Abby, laking lola din po ako pero laking palo at kurot din ako ng nanay. Yan, diba? Sabi ni Ate Emerald, ganyan inang ko sis, pinong kurot ang natitikman namin sa inang ko. Yung tatang ko naman, pinapadapa kami palo sa puwet ng tsinelas. Ayan, amen. Sabi ni Ate Weng Mulera, na-miss ko tuloy yung apo ko na sinasama ko sa church. Yun. Naturuan ko din siyang magbigay sa church. Naturuan ko din siyang mag-pray. At kapag hindi siya nakakapag-upo sa akin, ako ang sumasagot ng upo sa kanya. Yun lang ngayon, di ko na siya nakasama kasi nasa malayo na tirahan nila ngayon. Pero miss na niya ang church. Salamat! Ayan. Nakabalik na po ba si Ate Jackie? Ayan, sige Ate Jackie. Hello, Ate Jackie. Ayan. So, ayan, tayo Hi, sis. magpapatuloy. Ayan, okay ka na? Medyo, Yes, medyo medyo, nag-brown out sa amin. Hindi ko alam bakit. Parang may biglang tumunog something sa labas. Tapos yun, nawala yung net.
Yan. Sige. Sige tayo magpatuloy sa ating kwentuhan ngayong hapon na to. Sis Jackie, high school. Sige, kwentuhan mo kami ang hindi mo malilimutan nung ikaw ay high school. Kwento ng pamilya, kwento ng kaibigan, kwento sa eskwelahan. Okay na Sorry sis. sis, napuputol, hindi ko naintindihan. Sige sis, high school. Meron ka bang hindi mo malilimutang kwento tungkol sa kaibigan, tungkol sa eskwelahan, tungkol sa mga pangyayari sa buhay mo nung ikaw ay high school? Mukhang nawala uli si Sister Jackie. Mukhang data lang or ako ang nawala. Salamat Lord sa hapong ito. Hallelujah. Okay na sis, naririnig mo na ako? Mahina ang ano ni Sister Jackie. Mahina. Ayan. Ayan, sabi ni Sister Abby, relate much din po ako kumaring si Sally. Pangarap ko ding maiahon sa hirap ang nanay ko, pero di naranasan ng tatay ko. Maaga siyang kinuha. Diba? At least, di ba, siya ay nasa piling na ng ating Panginoon at higit siyang nagsasaya at masaya siya sa nakikita niya sa ating mga buhay, ate, kumaring Abby. Ayan, sabi ni Brother Rizal Santos, ako sa kurot o pingot ng nanay ko kaya di napantay ang dalawang taenga ko. Yun lang, Brother Rizal. Sabi naman ni Sister Emerald, yung nanay ko naglalako sa baryo namin ng merienda sa umaga at hapon at sa gabi naman po at sa gabi naman po ay nagtitinda ng balot. Ganyan kasipag ang inang ko, yung tatang ko po dumadayo sa mga fiesta Tagalog, paratilyo po siya. Yes. Ayan. So pasensya na po, medyo data lang po ang gamit ni Sister Jackie kasi po nag-brown out po sa kanilang lugar. Yan. Pero nakikita ko siya naman po ay nakabalik na. Ah, sige, sige po, Sis Jackie, magsalita ka po. Sige, tuloy mo lang yung kwento mo. Wala pa rin si Sis Jackie. Pwede sigurong hindi na lang din siya mag-picture, no, Kuya Gab, yung mag, mag-video. Ano na lang, voice na lang ang maririnig natin kay Sis Jackie. Sis Jackie, pwedeng hindi ka na lang din mag-video. Pwede yung picture mo na lang ang ilagay mo tapos marinig lang namin ang boses mo. Yes sis, pag wala kang camera, yan, naririnig kita ng Yan, sige. Naririnig ka maayos. namin loud and clear, sis. Data. Yan. Ayan. Sige, tuloy lang ang kwento mo, sis, sa iyong mga naging karanasan. Ano yung hindi mo malilimutang kwento nung ikaw ay teenager pa? Nung teenager ako, so high school to, no? So pinaka-embarrassing moment sa akin, kasi nung high school kami, ang uniform namin, as in white blouse, tapos white skirt. Tapos syempre, kapag may period yung kami, mga babae, kita agad, di ba, kapag natagusan. One time, alam ko, one time, sabihan ako yung crush ko pa yung nagsabi sa akin na may stain yung skirt mo. So, syempre, hiyang-hiya talaga ako noon kasi, syempre, crush ko yun, di ba? Tapos, di ba, kapag nilaban namin siya pag nasa school, hindi naman totally mawawala yung stain. So, ang ginagawa namin, nilalagyan lang namin siya ng chalk. Pinapatungan namin siya ng white chalk. So, yon yung mga isa sa hindi ko makakalimutan. Tapos, ito na din yung time siguro na natututong magsinungaling ng konti sa parents. So, after school, papalam nagagawa ng project. Pero um, ang totoo nun, gusto lang talaga namin kumambay sa bahay ng friend namin. So, yung
So, yan. Pero yun nga, yung mga close friends ko nung high school, yun, hanggang ngayon, ano pa rin, constant pa rin yung communication namin. Diba? Tapos, syempre, high school to, di ba? Natatakot ako dati noon, yung pag may manliligaw sa akin dati, tapos hindi ako kinakausap, yung nagpapadala lang ng mga poems, mga letters or gifts, tapos makikita ko yung sunod lang ng sunod sa akin. Tapos, minsan lalabas ako dun sa bahay namin, sa kanto namin. Nandun pala siya, nakakatakot kasi parang stalker yung dating. Hindi naman pumupunta sa bahay namin, hindi naman nagsasalita or something. Yung mga ganon yung natatakot ko nung high school namin. So, parang feeling ko kasi minsan bigla na lang akong ihilayin somewhere. So, buti na lang talaga God is so good in my life. Talagang iningatan niya ako ng sobra nung kabataan ko hanggang college. Yun yung mga unforgettable moments sa akin. Wow. Sabi ni Ate Yogi, oh, nako, sa dami ng makakakita, crush mo pa si Jackie. Siguro di ka na nagpakita sa crush mo. Oo. Nagpakita naman, Ate Yogi, kaya lang medyo nahiya na siya. Di ba? At ligawin din pala ito si Sister Jackie nung siya'y high school. Alam mo na, Kuya Dex, pinagpala ka talaga. Pinagpala ka talaga, Kuya Dex. Ate Jackie, ano yung pinaka-challenging na, ano yung pinaka-challenging part ng buhay mo na hindi mo malilimutan dahil meron itong kurot sa puso? Pag inisip ko siguro, ito pala sis, baka isa din to sa reason kung bakit ako naging mahiyain nung elementary. Nung grade 3 ako, yung teacher, advisor ko siya actually, napagbintangan ako na, di ba may mga cleaners dati? So napagbintangan niya ako na ako yung hindi nagdakot ng kalat doon sa sa hallway ng classroom. So ang ginawa niya sa akin, di ba mahiyain na nga ako? Tapos tinawag niya ako, kinurot niya ako sa singit. Syempre, alam mo yung mahiyain kang bata, tapos napahiya ka pa sa buong class nyo. Siguro yun din yung isang reason kung bakit naging mahiyain ako nung bata. Yan yung mga natatandaan ko. Marahil nga, no? Diba, parang na-trauma ka. Diba? Mm. Na-trauma ka sa nangyari. Kaya mas ay, hindi na lang ako i-email. Diba? Oo, yun. Usapang pamilya, meron bang mga pangyayari sa pamilya mo na maaaring naging dahilan, naka-trigger kung bakit ganyan ka kamahiyain? Hindi ako sure kung isa din to sa reason, pero nung ano kasi kami, I mean, maganda yung naging childhood ko. As in, nalaro namin lahat ng larong kalye, yung mga agawan days, patintero, taguan, nalaro ko lahat yan together with my cousins. Tapos, naalala ko din yung kapag wala kaming food, kaming magkakapatid, tapos wala sila mami, yung powdered milk, inuulam namin yan sa rice. Tapos, kahit minsan, kahit kape, kahit toyo, or mantika lang, mantika and toyo, or toyo lang, pati mga chichirya, yan. So, maganda yung naging ano ko, childhood memories ko, pati sa daddy ko. Nag-start lang yung problema siguro nung high school naman ako. Si daddy kasi sobra siyang ano, seloso. So, yung seloso niya, lagi niya talagang inaaway si mami. So, naririnig ko talaga sila. Siguro naging shock absorber nga ako ng away nila dati na si daddy, sabi ko nga seloso siya, pinagbibintangan niya si mami na may boyfriend daw, ganyan. Pero, nung nalaman namin, di ba kung sino yung kasabihan na kung sino yung bibintang, siya pala yung may ginagawa talagang kalokohan. So, nung high school kami, nakita namin si daddy may kaangkas sa motor. Hindi naman si mami yung kaangkas niya. So, inano siya, kinonfront siya ng ate ko that time. Sabi niya, iba kasi nga yung religion ng daddy ko eh. Sabi niya, hindi niya daw yung chick. Sabi niya, soulmate niya daw yun. So, every time na nag-aaway sila ni mommy, ang ginagawa ko, it's either sinisigawan ko din sila. Siguro doon ako natutong mag-start na sumigaw-sigaw. Sinisigawan ko sila para tumahimik na sila or sinasaktan ko yung sarili ko.
not suicidal, pero as in, um, inaano ko yung dip ko or inuuntog ko yung sarili ko sa pader para lang mawala yung tension ko sa pag-aaway nila. So, ganun yung naging effect sa akin nung high school ako. Siguro hanggang college yun. Kasi nung high school din ako, nawala ng work si daddy. Alam mo yung mga dating work na nauso yung union, yung sinatawag nilang union. Sumali si daddy dun sa mga nag-rally. Tapos lahat ng kasama sa rally, tinanggal sa work. Doon nag-start yung medyo naghirap kami, nahirapan kami sa studies namin from high school lalo na nung college. Buti na lang nung college, yung ate ko naging scholar siya sa Lasal, tapos ako naman naging beneficiary ako nung ano ng lola ko kasi yung lolo ko is sundalo dati. So 'di ba may mga benefits yung mga asawa ng sundalo hanggang apo ng sundalo. So doon ako nakaraos nung college. So kailangan lang i-maintain yung grades para ma ano ko yung benefit until gumraduate ako nung college. So, yun yung kung paano kami nakaano nung college, nakatapos dahil dun sa educational benefit ng lolo ko sa akin. So, ang swerte ko sis kasi sa lahat ng apo, pumayag sila lahat na ako yung gumamit para makapagtapos din kami ng pag-aaral. Tapos maganda pa yung school. So, yun, thankful talaga ako doon. Hallelujah, pinagpala, no? So, di ba? Pangit man ang mga naging karanasan mo, pero sabi nga, di ba, meron at meron talagang Diyos na bibitbit sa iyo. Di ba? At yung mga pangit na nararanasan natin minsan, kaya talagang pagandahin ng Diyos yun. Di ba? Kayang pagandahin ng Diyos yun. So sis, ibig sabihin, ay yung na, hindi lang nung sabi mo na yung naging magulo na, yung pagsasama ng nanay mo, diba, naririnig mo na sila ay laging nag-aaway. Hindi ka ba na-trauma na maging dahilan para umiwas ka lalo na magkaroon ng relasyon? Or naging dahilan pa ito, nagdala pa ito sa'yo para magrebelde ka sa mga magulang mo? Narinig Hindi kaya niya naman ako. siya naging reason sa akin para magrebelde. Actually, nung I remember, isa sa, yes sis, naririnig kita. Naririnig mo ako sis. Hello? Ayan. Sis, So yon, hindi ako nagrebelde. Actually, ito yung mga isa sa times na I clearly remember na sobra akong nagpray. Sabi ko, Lord, please wag mo po akong bigyan ng asawa na katulad ng daddy ko na nananakit physically and emotionally kasi nakikita ko talaga pag sinasaktan niya si mommy. So, syempre wala naman ako magawa, hindi naman ako pwedeng lumaban. Pwede akong umawat kaso nadadamay ako. Tapos sasabihin niya, hindi, pumasok lang kayo sa kwarto. Huwag niyo kaming intindihin, ganyan. Away namin to, parang ganon. So, actually, naging ano pa siya. Sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng mapapangasawa, yung galing po sa'yo, yung hindi po ako sasaktan emotionally and mentally. So, yun yung isa sa mga siguro pinakamatinding prayers ko din dati na talaga namang God is so good na actually, yung binigay niya sa akin talagang asawa, yun nga si Dex. Never, up to now, we are 16 years married. Sa marriage life namin, never niya naman akong sinaktan physically. Verbally, meron, syempre hindi maiiwasan sa mag-asawa. Pero mentally, yung kung nagkaroon siya ng other woman, never, never naman nangyari sa amin yun. So siguro talaga, totoo talaga yung prayer. Ito talaga isa sa patotoo. Na totoo yung prayer, sabi ko, God, give me a marriage that is orchestrated by you. So, truly enough, God is really faithful na kapag talagang may pinag-pray ka, binibigay niya. So, isa yun sa mga answered prayer ko. Thank you, Lord.
Amen. Grabe, no? 'Di ba? Iba talaga ang Diyos, 'di ba? So, hindi ka na-discourage. Yun yung maganda, yun yung nakita ko sa iyo, sis, no? Na talagang kahit pinagdadaanan, di ka talaga nakalimot na manalangin sa Panginoon. Sabihin, hindi natinag yung pagtitiwala mo sa Diyos. Siyempre, bago ko i-draw yung aking second question, gusto ko lang batiin yung aking naging teacher before. Ayan, si Sir Naoki Yusuke. Yan, ng California. He's watching right now sa California. Hello, sir. Kamusta ka na dyan? Pagpalain ka ng Panginoon. Sis, bakit nasabi mo sa buhay mo na God's plan shall prevail? Dito sa mga pangyayaring ito sa Yes. buhay mo, naglagay ka ba ng mga plano mo sa buhay mo? At ano yung naging kaugnayan ng tema na to sa'yo na God's plan shall prevail? Yes. Siguro unahin natin yung mga pangarap mo nung bata ka, 'di ba? So, before ang pangarap ko is maging doctor or dentist. Pero syempre, dahil nga hindi naman kami ganun kayaman, plus nawalan pa ng work dahil yung daddy ko. So, hindi yun yung course na nakuha ko. So, yung course, ang naging course ko is Bachelor of Science in Computer Science. Syempre, after graduation, another pangarap ko is magkaroon ng work na aligned dun sa pinag-aralan ko. Which is hindi rin nangyari. Kasi ang mga naging work ko, invoicing clerk, HR personnel, tapos naging high school teacher, college teacher. So even though hindi talaga education yung course ko, God is good na binigyan niya ako ng work na, yun nga, teaching skills. So, yun yung nakuha ko nun. Siguro, teaching skills na medyo siguro nabawasan yung pagiging mahiyain ko. So, sis, kung ano ako ngayon, nag-improve na ako nito. Di ba? Nag-improve na ako ng lagay na to. So, natuto akong makipag communicate sa mga bata, sa may matatanda, dun sa college students ko. So, dun sa high school, mga second year hanggang fourth year high school, yung mga naging students ko dyan sa May Las Piñas, sa Elizabeth Seton, tapos nalipat na dito sa campus, sa Imus campus nila. So, tapos yung college naman sa STI. So, hindi ako naging programmer or hindi related sa IT yung naging course ko, pero naging computer teacher ako nung time na yun. Tapos siguro another plan, as in dream ko talaga sis na makapag-abroad. So, after naming ikasal ni Dex, plan namin is to go to Singapore, pero as tourist, kasi dati hindi pa masyadong maano, 'di ba? Hindi pa masyadong mahigpit. So, plan namin, magpunta doon as tourist, maghanap ng work. Kaya lang, natakot kami, hindi siya natuloy kasi ang fear namin, baka maya maubos yung savings namin, tapos wala kaming mahanap na work. Yun. So, siguro kung natuloy din kami doon, baka hindi din talaga, I mean yung mga fear dati nung hindi ka pa talaga Christian, di ba? Yung masyado kang maraming iniisip, masyado kang maraming worry. Tapos nung siguro mga grade 7 si Krager or grade 6, may chance na sana si Dex na makapag-work abroad sa Singapore din. Pero pupunta siya din doon as tourist. Pero tapos doon na aayusin yung work permit niya and all papers, parang ganon. Pero 2 weeks before siya umalis, as in si Dex, hindi mo makausap. Tulala lang talaga siya, sis. Tulala lang siya. Tapos, nag-heart to heart to kami. Sabi ko, anong may problema ba? Ayaw mo bang umalis? Ano ba yung nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka nagsasalita? Sabi niya, parang hindi niya daw kayang mag-work abroad at lumaki yung mga bata na hindi siya kilala. So, kasi na-experience niya din yon. Siya nga, binata pa siya. Nung namatay yung sister niya, nagpunta siya ng Amerika, nakapag-work siya doon, siguro less than a year. Tapos sobra daw yung yung pagka-homesick niya.
Imagine, binata pa siya noon na, eh, lalo na nung nagkaanak siya. So, ang ending, so, tuwang-tuwa na ako ng CCS, makakapag-abroad na si Dex. Siguro, hanggang ngayon nga sis, ang napupuntahan pa lang namin, Pilipinas. Hindi pa kami nakalabas ng Pilipinas. So, siguro kung natuloy yon, siguro possible na, yun nga, lumaki yung mga bata na hindi close sa kanya, na iba pala talaga. Grabe yung closeness ng mga kids namin sa amin ngayon na sobrang thankful din ako. Siguro possible din na nagkahiwalay kami dahil nga sabi nga, 'di ba? Iba talaga yung long distance relationship. Usually hindi siya nag-work. So, siguro isa din yun sa plan ni God talaga na masasabi ko na thankful kami and blessed kami na hindi inalaw ni God na mga yung bagay. And yun nga, napakarami pa rin naming plans ngayon. So, we are praying, pero whatever is God's plan in our life, we want to align our plan to God's will and purpose in our lives. So, yun na yung thinking namin ngayon. Hindi kami nagdi-depend sa ito yung plano ko, ito yung gusto kong mangyari. Now that we are a new believer, we just inaalaw lang namin si God yung mag-plan para sa amin. Kasi sabi nga 'di ba, God's plan shall prevail. So not our will but God's will be done in our lives. Amen. Salamat sa Panginoon, ano? Salamat sa kanyang kabutihan sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa. Sis, sa palagay mo sa ngayon, ano yung mga plano ng Diyos na nalakaran mo na at talagang masasabi mong it's prevailing in your life? Siguro sis number one talagang nakilala na siya. Remember nung mag-boyfriend pa lang kami ni Dex. Actually, hindi talaga ako religious eh. Si Dex talaga yung nagturo sa akin na paano mag-pray dati, yung mga prayers na ginagawa namin dati. Pero sa lahat ng yon, lagi kong sinasabi sa kanya, gusto ko talaga makakita ng church na mararamdaman ko talaga si Lord. Ang dami namin sis pinuntahan, nagda feast kami, tapos nagsisenakal kami kung sinong mga nakakatap namin, mga coach, mga pastors din. Tapos pag nagsisimba kami, as in, bilang lang yung times talaga na nafe-feel ko talaga si Lord. Siguro ang one of the greatest blessing talaga na pinlano ni Lord na hindi ko pinlano is yung talaga kami dyan sa The Hub of Christ Parañaque na hindi kaming mag-asawa yung unang tinawag, yung anak namin. Kasi nung time na si Krieger na yung nagpupunta dyan, sobra yung yung pag nakikita ko siyang ang dami-dami niyang alam na Bible verse, nagpipreach siya sa mga kapwa niya kabataan, nagsishare siya ng gospel, ng word. Sabi ko, Lord, hindi ko po alam kasi si Dex, sis, siya talaga. Lumaki talaga siya na lay minister yung daddy niya. Ganon. So, hindi ko alam kung paano mangyayari. Pero ako parang talagang tinatawag ako. Alam mo yung pag nandyan ako sa church, feel na feel ko si Lord na talagang nararamdaman ko siya. Tapos, ayaw mong umuwi. Parang gusto ko nandiyan ka lang. Iba yung peace pag nandyan ako talaga. Tapos, syempre, hindi ko yun pinipilit kay Dex na kahit gusto ko na dating magpabaptize, hindi ko pinipilit si Dex. Ang ginawa ko lang talaga is prayer. Sabi ko, Lord, gusto ko pong magkaroon talaga ang prayer ko po talaga is kaming family is talaga pong makapag-serve sa'yo a whole family. Ikaw lang po talaga yung kikilalanin namin. Kasi, and I want to have an intimate relationship with you. So, I pray that you will allow na kami as family ay makapag-worship sa'yo together.
So, siguro yun yung isa na hindi ko pinlano pero pinlan ni God sa amin. Siguro siya talaga yung naglagay sa puso ko na, anak, hanapin mo ko. Hanapin mo kung saan mo ko matatagpuan. Kaya ang dami naming pinagdaanan, ang dami naming pinagsibahan, pero in the end, yan. Dito ko pala talaga tunay na makikilala si Lord sa buhay. Hallelujah. Diba? So, alam mo, ang sabi ni, basahin ko lang yung sabi ni Pastor Mark, meron nga talagang isang, sabi nga, it's a pure encounter and deep encounter with the Lord. Yun talaga yung naranasan mo. At maaring, ito rin talaga yung, ano no, ito rin talaga yung naging susi para yung kanyang mga kalooban, yung mga plano ng Diyos ay maging prevailing sa iyong buhay, makapangyari sa iyong buhay. Kasi kanina sinasabi mo nga no, na hindi ka nagsawa na manalangin. Alam niyo po ba, alam niyo yung isa talaga nag-rayma sa akin sa mga sinasabi ni sis. Ang naging susi para talagang yung plano ng Diyos shall prevail in your life, never stop praying. Yeah. Huwag talagang huminto sa pananalangin. Kasi gaya nga na sinasabi ni Sister Jackie, mga ka-abangers, na nagsimula sa kanyang anak. Ang kanyang anak na si Krager na nanalangin. Di ba? So, alam ni Krager, sa puso ni Krager, gusto ni Krager na isang araw, makasama niya ang kanyang mga magulang sa paglilingkod niya sa church, sa Paranaque, makasama niya na magpuri, sumamba sa Diyos, maglingkod sa Diyos. Desire talaga ng puso ng isang anak. Pero naniwala ako na iyon ay nilaki pa ng panalangin ni Krager. Kaya yung panalangin na yun, isang araw, di ba? Nagmanifest yun na talagang ang kalooban ng Panginoon. Talaga yung kalooban ni Krager, yung gusto ni Krager, yung desire ng puso ni Krager na makasama ang kanyang mga magulang, isang araw nakapangyari. Diba? So, wag po talaga tayong manghinawa sa pananalangin. Kasi isa po sa susi para po malakaran natin yung mga plano ng Diyos. Makapangyari yung mga plano ng Diyos, mangyari yung kalooban ng Diyos sa ating buhay ay ang ating pananalangin. Kailangan po talaga ma-develop sa atin, ma-establish sa atin ang buhay pananalangin. Dahil yan po ang susi. Diba sabi nga ng aking pinsan, si Doc Joey, for me, nakita ko ang sacrifice ng parents ko na maaga pa nagpupunta na sila sa palengke para may matinda sa turo-turo namin. Nasaksihan ko ang hirap nilang mag-asawa para mabuhay lang kami. Kaya naman kasama ng masiding pagnanais ko na makatulong sa kanila, nagsikap ako sa pag-aaral. At napakabata ko pang edad, nag-abroad ako. Nag-ipon upang maiangat ang aming kalagayan sa buhay at muli akong nag-aral at nabiyayaan ng talinong galing kay God. Ang talinong galing kay God at mga taong ginamit niya upang marating ko ang kinalalagyan ko ngayon. Naibigay ko ang magandang buhay sa aking mga parents, nakatulong sa mga kapatid, at kahit nasa kabilang buhay, pareho ang aming mga nasa kabilang buhay na pareho ang aming mga magulang sila at sila pa din ang nilalaman ng puso. Dugo at pawis ang pinuhunan ko kasabay ng kalakasan ng pananalig sa Diyos. Naabot ko ang aking pangarap. Naging inspirasyon ko ang kahirapan ng aking mga magulang para abutin ang mga pangarap at para sa kanila lamang. At lahat ng yan ay inialay ko sa Diyos ang aking tagumpay dahil naniniwala akong lahat ng biyayang ito ay galing sa Kanya. Amen. Diba yung ating pananampalataya? Wala akong masyadong maalala na di pagkakaunawa ng aking magulang. Pansin ko na lang na may tampuhan kapag di sila nagkikibuan. Napaka-sweet nila sa isa at napaka-generous ng aking mga magulang. So I guess na naman ako sa kanila kasi sa loob ng isang dekada nagkaroon ako ng charity work sa Riyadh. Wow, di ba? Mapanatili talaga natin ang ating puso na naka-align sa Diyos. Yan. Sabi ni Brother Clifton, Amen, pagpasok pa lang sa church, dapat ay ramdam na ang presence ni Lord. Sabi naman ni Pastor Mavic, hello po, Pastor Mavic, super saya ng puso ko nang malaman
kung buong pamilya na ninyo ang nag-church. Salamat sa Diyos sa pagpihit ng inyong mga puso. Amen. Sabi ni Sister Maria Priscilla Eugenio, dinala kayo sa tamang lingkod ng Panginoon at tamang aral ng salita ng Diyos. Masarap na buong pamilya na magkasamang naglilingkod at nagpupuri sa Panginoon. Sabi ni Pastora Mavic, isa po kayo sa mga panalangin naming answered prayer for Gregor Mendoza. Yes, praise God. Mas maganda po ang plano ng Panginoon pa. Sabi ni Sister Rose Davalos, mas maganda po ang plano ng Panginoon para sa atin kaysa sarili nating plano. Amen po. At sabi ni Brother Rizal, consistent po sa kahilingan sa prayer ni Gregor para sa pamilya niya. Ito yung hinangaan at naka-bless sa amin. Amen po. Yes, amen na amen. Di po ba? So, talaga no? So sa ating, you want the plan of God prevails in your life, never stop praying. Kaya nga, at sabi dun sa verse 20 ng Proverbs 19:8, if you want your plans, if you want God's plan prevail in your life, sabi sa verse 20 ng Proverbs 19, listen to advice and accept instruction. So, meron at meron po talagang ipadadala ang Diyos na kanyang lingkod sa buhay natin na siyang magsasalita. Nakita ninyo, no, si Sister Jackie, talagang bakit nakatagpo siya ng isang pamilya sa isang church. Nakatagpo siya ng isang magulang sa church. Isang magulang na nagsalita sa buhay nilang mag-anak. Isang magulang na nagsalita sa buhay nilang pamilya. They listen and they accept instruction from the Lord. Listen to God's instruction. Accept God's instruction. Yan po yung pangalawang points para talagang the plan of God shall prevail in our lives. Makapangyayari po ang plano ng Diyos kapag natutunan nating manalangin, makipag-commune sa Kanya, kumonekta sa Kanya. Connect to God. Lagi tayong kumonekta sa Kanya through prayers. Pangalawa, we should listen to His word. We should listen to Him. Paano? Basahin po natin ang Kanyang mga salita. Listen to Him. Alamin natin, kilalanin natin ang Diyos. Ang Diyos na mayroong napakagandang plano para sa atin. Kasi 'di ba, alam mo kapag 'di ba, ang bahay, alam mo, kapag gusto mong magpagawa ng bahay at gusto mo na ang bahay mo maganda, tama ang lahat ng gagamitin mo, 'di ba? Sure-footed ka sa lahat ng mga materials na gagamitin mo. Sino ang tatawagin mo? 'Di ba? Tatawag ka ng architect, tatawag ka ng engineer para maganda ang kalabasan ng bahay. Ang buhay mo gusto mong gumanda at gusto mong malakaran ang plano mo, tumawag ka sa Diyos. Makinig ka. Makinig ka sa kanyang mga tagubilin. Pakinggan mo ang kanyang boses sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ang Biblia. Makinig ka, tanggapin mo ang mga instruction niya. Tanggapin mo ang mga tagubilan ng mga tagubilin sa iyo. At the end, sabi diyan, and in the end, you will be wise. And in the end, you will be wise. At in the end, malalakaran mo yung purpose ng Diyos. Sabi nga, the Lord's purpose will prevail. Yun yung nakita ko na sinasabi kanina ni Sister Jackie, no, na kahit pangit yung mga pinagdaanan niya, may mga pangit siyang karanasan sa kanyang pamilya, hindi ito nagpatinag sa kanya para hindi siya magpatuloy na magtiwala sa Diyos. Trust God. Pagkatiwalaan natin ang Panginoon. Listen to His advice. Accept His instruction. Pray to God. Pray without ceasing. Kaya pala sinasabi ng Diyos, no, pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. At sabi diyan, a man's wisdom gives him patience. Pag ikaw ay may karunungan na, di ba? Pag may karunungan na, nagkakaroon na tayo ng, di ba? Si Krager, bakit yung plan ng Diyos sa buhay niya naging prevailing? Yung plan ng Diyos sa buhay ni Sister Jackie naging prevailing. Tinuruan siya na maghintay. Mag-endure. Endurance. Endure. I-endure mo lahat yung mga sufferings.
Kung nag-give up siya, sabi nga niya, di ba, nung mga panahon na nag-aaway ang nanay niya, sinasaktan niya yung sarili niya. Pero hindi siya nag-attempt na mag-suicide. Gusto lang niyang ma-deviate yung kanyang, ma-deviate yung focus niya dun sa pag-aaway ng nanay niya. Di ba? Sa halip na, kaya niya sinasaktan ng sarili. Connect, connect, connect to God. Ayan, kaya ang sabi ni Sister Jackie, ayan, nakakonect na ako. Sige, Sister Jackie, kung ikaw ay nakakonect na, any last, sabi nga, huling mga pangungusap na nais mong iwan or kung meron kang nais advice na iiwan sa ating mga kaabangers. Sige, Sister Jackie, if you are already connected, ano po ba yung Yes, advice sis. na pwede mong ibigay sa ating mga Siguro, kaabangers? siguro nga, every time that we have a problem, ngayon, alam ko na kung kanino talaga ako unang lalapit. Hindi ako magre-rely sa sarili kong understanding. So, and what really amazes me is it is when I am at my weakest, that is the time that the Lord is strongest in my life. I feel His holy presence and power each time that I am at my lowest point. So I just want to remind everyone that um, the Psalms 46 sabi sa akin na, kalma lang anak, akong bahala sa'yo. Ako ay Diyos, wala ka nang kailangan pang intindihin. Stop worrying, stop your fear. And also yung minention mo kanina sis, this is very ano talaga sa akin. Sobrang malapit talaga tong verse na to sa puso ko. Jeremiah 29:11. For I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future. So lahat talaga nandito na eh. So talagang lumapit at kumapit lang talaga tayo kay Lord. At wala siyang plan para tayo ay saktan, kundi His plan is really talagang control na kung ano yung mangyayari sa atin sa future. Kaya just stay put and wag lang talaga tayong bibitiw sa kanya. Amen, di ba? So, salamat, Sister Jackie. Maraming maraming salamat na wag talaga tayong huminto, di ba? Paniwalaan natin, di ba? Paniwalaan natin yung napakagandang plano ng Diyos sa buhay natin. Meron yan. Bawat isa po sa atin. God loves you. Sabi nga, di ba? God loves you. God loves me. God loves you and He has a plan for you. Meron talagang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya wag po tayong titigil na paniwalaan natin ang ating Panginoon. At ang Diyos, ang hindi niya kayang gawin talaga ay ang pagsinungaling. Hindi talaga siya magsisinungaling sa atin. At hindi niya talaga i-withdraw ang kanyang mga pangako. I-withhold ang kanyang mga pangako sa atin. Ang pangako ng Diyos ay pangako niya yan at kanya yang tutuparin sa kanyang itinakdang panahon. Diba? Tayo lamang, kung mantala man ito, may itinuturo sa atin ang Panginoon. Diba? Kaya magpakatlago tayo sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Our relationship and our obedience to God will result in a meaningful life. Yan po. Our obedience and our relationship and obedience to God will result in a meaningful life. Isang buhay na kung saan ang kanyang plano ang nakapangyari. Ang plano ng Diyos ang nakapangyari. Kaya mga kaabangers, ngayong hapon na to, nawa ay napagpala tayo bagamat nawalan ng kuryente si Sister Jackie, hindi pa rin niya na-miss yung mensahe, di ba? Na paanong ang buhay, paanong ang plano ng Diyos mag-prevail sa buhay mo. Una, may tama kang relasyon sa Diyos. Ma-encounter mo talaga siya. Makilala mo, maranasan mo. Sabi nga, hindi mo lang makilala ang Diyos, dapat maranasan mo siya sa buhay. Maranasan mo ang kanyang pag-ibig. At pag naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos,
nagsisimula na mararanasan ang plano niya para sa iyo. Pangalawa, dahil pag naranasan mo na ang Diyos, palagi kang kumonekta sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Pray, pray without ceasing, sabi sa salita. Sabi nga, manalangin, manalangin ng walang patid dahil iba ang kayang gawin. Never underestimate the power of prayer. Dahil po ang ating pagpananalangin, tayo po ay lalong lumalapit sa Diyos. Paglapit po natin, sabi nga diba ng Panginoon, if you draw closer to me, I will draw near to you. If you draw closer to me, Jeremiah po yun eh. If you draw closer to me, I will draw near to you. Yan ang sabi ng Diyos. Diba? Kaya sabi niya, diba? Kapag yung hotline, yung Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer thee. Kapag hindi mo na, Lord, ano po ba ang plano mo? Lord, parang hindi ko na lalakaran ang plano mo. Lord, parang hindi nag-i-stand ang plano mo. Pray. Pray. Call unto me and I will answer thee. Tumawag ka sa akin, kay aking sasagutin. Diba? So pray. Pangalawa, never forget and never neglect to listen to the advice. May mga tao po talaga, may mga tamang tao na ipadadala sa iyo ang Diyos na may dalang tamang mensahe sa buhay. Listen to their advice. Then accept instruction from the Lord. Alam mo, marami ng mga men in the Bible, mga faithful men in the Bible na talagang ang naging susi kaya sila naging matagumpay. Nakinig sila sa instruction ng Diyos. I remember Gideon. Si Gideon po, anong plano ng Diyos para sa kanya? Plano ng Diyos na siya'y papagtagumpayin sa isang labanan. Pero si Gideon po, isa siyang tuwag eh. Malaki po ang takot ni Gideon. Sabi niya, paano ko maano, Lord, hindi naman nga ako ganun kagaling, Lord. Ganito ang mga kahinaan ko, ang dami kong kahinaan. Lord, wala akong mga tauhan. Pero in 300, kasama ni Gideon, ang 300 tao lang, natalo niya ang hukbo-hukbo niyang mga kalaban. Diba? May instruction ng Diyos eh. Diba? Bago nabuo ang kanyang 300 na warrior, dumaan muna sa instruction ng Diyos. Nagsimula sa, hindi ko lang matandaan yung mga numbers eh, parang nagsimula sa 10,000 or basta ganun, 1,000 hanggang sa naging 300 na lang. May instruction ng Diyos. Si Moses, bakit niya nailabas? Bakit niya nailabas ang mga Israelita sa Ehipto? May instruction ng Diyos. Sa atin, sa buhay natin, may instruction ng Diyos. Accept God's instruction. Para ang kanyang plano, ang plano ng Diyos ay makapangyari sa ating mga buhay. Amen po. Amen, mga kaabangers. Napakasarap no na alam natin sa buhay natin may plano ng Diyos. Pero tayo may gagawin din. Hindi lang tayo basta umupo dyan at magpaka-chill. Hintayin lang na mangyari. May gagawin tayo. Meron po tayong portion. Dahil ang Diyos, ayaw niya rin na tayo maging tamad. So meron po tayong participation. Let us participate. Mag-participate po tayo. Tulad ng ginawa ng Mendoza family ni Sister Jackie. So kung paano ang kanyang anak nanalangin din siya. Kung paano ang kanyang anak nakinig sa instruction ng Diyos, nakinig din siya sa instruction ng Diyos. Paano tinanggap ng kanyang anak ang instruction ng Panginoon, tinanggap niya rin ang instruction ng Panginoon. Kaya sa hapong ito, nawa ay magsilbi itong inspirasyon sa atin na wag po tayong makalimot. Wag po nating alisin sa ating isipan na walang plano ang Diyos sa buhay po. Meron. May plano po ang Diyos sa buhay natin. Sa bawat isa sa atin, maliwanag po yan. Nangyari po yan sa buhay ni Sister Jackie. At yan din po ay mangyayari sa buhay ng bawat isa sa inyo.
na nakikinig ngayong hapon na ito. Ang tanging gawin nyo lang, tanggapin nyo, magkaroon kayo ng deep encounter. Encounter nyo ang Panginoon. Ma-establish nyo ang inyong relasyon sa Kanya. Palagi kayong makakonect sa Kanya through prayers. Makinig sa Kanyang mga instruction. Tanggapin ang Kanyang mga instruction. At yan po, God's plan shall prevail. Amen po. Maraming salamat. Maraming salamat. Tuluyan nang nawala at hindi na nakakonect si Sister Jackie. Pero salamat no dahil nasabi niya yung kanyang mga nais pang sabihin at i-share sa atin yung kabutihan ng Panginoon. Salamat din mga kaabangers na kahit hindi naging maganda yung ating connection ngayon, yung ating internet connection, na natili kayo. At talagang alam ko na dahil na natili kayo, alam kong kayo'y napagpala. Napagpala kayo sa testimony, sa buhay na patotoo ng kabutihan ng Diyos sa buhay ng ating kapatid. Nawa po bukas ay magkita-kita tayong muli dahil ang sabi nga ni Sister Rose Davalos, God's plan is perfect. Kaya naman lagi po tayong maging excited sa mga kwento ng kabutihan ng ating Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. Lagi tayong maging excited na mag-abang ano ang mga susunod na kapahayagan sa ating daily life sharing. Salamat po mga kaabangers, maraming salamat. Pagpalain po tayong lahat at syempre bukas po tayong lahat ay magkita-kita pong muli dito lamang po sa Real Life, Real Talk, Real Life Talk at Daily Life Sharing. This is Ate Zali Montermoso signing off. God bless and goodbye everyone. Thank you.